Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito ako sa inyong harapan upang i-discuss sa inyo ang panulaang Pilipino sa iba't ibang panahon. So, sa panahon ng duguang placard sa revolusyonaryong politikan, ito ay paglaya ng Pilipinas sa pagsuko ng mga Hapon noong 1949. Taktaka ito na sumisimbolo sa protesta at paglaban ng mga tao laban sa mga api. Habang ang salitang duguan naman ay pagpapahiwatig ng sakripisyo, dugo at buhay na inaalay para sa layunin na kalayaan at katarungan. So, ang revolusyonaryong panitikan naman ay isang uri ng panitikan na maglalayong pukawin ang damdamin ng masa laban sa mga mapaniil na persa at institusyon. So, sa panahon ito ay maraming nainimbag na mga tula. Ang una dito ay isang panasong Tagalog ni Alejandro G. Abanilla. Ito ay katipunan ng mga piling tula mula kina Joseng Sisio at Balagtas hanggang sa kasalukuyang panahon ng pamumulaklak at pagkaunlad. Ang susunod naman is Salamism ni Sergio H. Pangaliban noong 1955. So, katipunan ng mga tula na ipinahayag ni Pangaliban ang masidning damdamin ng pag-aalala sa mga nagdaan, partikular na sa mga palasayang karanasan na ngayon ay hindi na muli nating mararanasan. Ang susunod naman dito is ang mga tulang ginto ni Jose Corazon de Sos o mas kilala bilang si Joseng Batote noong 1958. Siyang tinipon at inandog ng mga tula niya na puno ng damdaming makabayan, makatao at mapanghimagsik. Ang susunod naman dito ay buhay at iba pang tula ni Manuel Car Santiago noong 1959. So, kilala si Santiago sa kanyang malalim na makabuluhang mga akda na sumasalamin sa kalagayan ng mga buhay ng mga karaniwang tao, pati na rin ang mga isyong palipunan at pangkultura. So, ang huling tulang na inimbag noon is Isang Dipang Langit ni Amado V. Hernandez noong 1962. Isang masidning pagpapahayag ng damdamin ng isang taong api at nagdurusa sa kamay ng manunupil na sistema. So, ito ay naging sanhi upang siya ay binigyan ng parangal na Republic Cultural Award bilang pagkilala sa kanyang mga natatanging ambag sa politikan at sining ng Pilipinas. So, sa konklusyon, ang duguang placard ay hindi lamang isang perfeksyon na kasaysayan, kundi isang panawagan ng patuloy sa pagkilos at pagtutol. So, ito ang malaga ang duguang placard kasi ito ang nagsilbing sandata ng mga Pilipino noon upang ipahatid ang kanilang buksong damdamin sa kalayaan at katarungan. At diyan lang po nagtatapos ang aking diskusyon patungkol sa panulaang Pilipino sa iba't ibang panahon. Maraming salamat po.